Ang issue sa eleksyon na ito ay whether the Senate will convict Sara Duterte or not. Si Sara Duterte ho ang issue sa eleksyon na ito. Pag kayo'y nag-elect ng majority, kayo, taong bayan, ang nag-impeach kay Sara Duterte. Kado, pag-usapan natin itong panahon na ng kampanya. Sa tingin niyo po ba, kinakagat pa ba ng taong bayan o nauuso pa ba yung mga tinatawag na negative campaigning po? Bako, alam niyo ba, nung mabasa ko yung statement ni Presidente Marcos Jr., sabi ko sa sarili ko, bakit naman nag-volunteer pa itong si Marcos Jr. na maging #1 campaign manager ni Pastor Kibuloy? Alam niyo mga kabansa, ang negative campaign ay wala na hong lugar sa ating politika, lalo-lalo na sa national front, no? Alam niyo, ang mga ginagamit nilang kabulukang kapangyarihan ay nakatuon lamang doon sa mga abot ng local dynasties. Pero ang tinatakbuhan po ni Pastor Kibuloy ay national. Wala hong national organization si Bongbong Marcos. Wala hong national organization si Lisa Araneta Marcos. Wala hong national organization si Martin Romualdez. Yan hong tatlong demonyo na nagkokontrola ng ating gobyerno ngayon. Pag sila ay nagsasalita ng isang negatibo laban kanino man, ay ang tama po niyan sa taong bayan ay positibo. Kaya yung iba nagalit. Ako hindi ako nagagalit. The more they do this, the more they will lose this election. And lalo na yung mga ibinato nila kay Pastor Kibuloy, these are no longer issues because these are precisely wala na sa political realm, nasa judicial realm na. Hindi man dapat na mapunta doon, ay napunta doon. So wala nang pakialam dyan ang Pangulo, wala nang pakialam ang politika dyan. It's a judicial matter. At para magsalita ang isang Pangulo laban sa isang tao, it would only mean a positive recommendation and campaign for the person involved. Ang statement na yan para sa akin, wow, hindi lamang 5 million votes ang nakuha ni Pastor Kibuloy na additional. Alam nyo kasi, tapos na ang era ng ward politics. Tapos na ang era ng political parties. Tapos na ang era ng mga political party list. Tapos na ang mga dilawan. All the color political groupings, mapula, madilaw, mapinklawan, wala na ho yan. Sa pagdating po sa mga national position, hindi ba nila nakita noong 2016? Despite formidable of odds, no? Impossible dream ay hinalal ng tao by a direct vote si Rodrigo Duterte. At naulit yan, doblado pa nitong 2022. 32 million votes for the Vice President Sara Duterte. So yan pong kanilang mga positioning, mga posturing. Ano po yan? Istilong bulok na po yan. Those are things of the past pagdating sa mga national position. In fact, nangangatog na ang tuhod ng mga sa inendorso nila sa ilalim ng kanilang kupungan. Dahil definitely ang negative vote will hit all the candidates of Marcos
Ha? At palagay ko, pati nga si Amy ay baka mahawa pa dyan, no? Kaisa-isa na nakikipagkaibigan pa kay Sara Duterte. Pero pagdating dito kay Pastor Kibuloy, nobody running for this election has been harmed to the level that Pastor Kibuloy has been harmed by the authoritarianism, by the state police. Ha? At yan, saksi ako dyan dahil 16 na araw akong nagtyaga dyan sa Liwasang Bonifacio, kasalukuyang ginugurgur ang Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kaya kung sila ay magsasalita ng mga masasama, hindi na ho yan ang kailangan ng taong bayan ngayon. Ang taong bayan ngayon ay naghahanap ng pag-asa. Ang taong bayan ngayon naghahanap ng kapayapaan. Ang taong bayan ngayon ay galit sa korupsyon. Ang taong bayan ngayon, alam nila na ang ginagugol ng mga Marcos, Araneta, Romualdez ay pera ng sambayanan. Kaya padating na po tayo sa time of reckoning, and definitely God will save the Philippines. Opo, and gaano po kahalaga sa isang public official na maging patas po at hindi husgahan? Kasi doon sa kanyang naging pahayag, parang guilty na ang kanyang turing po. At alam naman natin kung sino po yung kanyang pinatutungkulan. At nabanggit din niya na wala daw bahid ng dugo. Pero kung mapapansin, may aligasyon naman doon sa mga kanyang mga ilan sa mga kumakandidato sa ilalim ng kanyang lineup. Wala naman kasing desisyon na ang ating Pangulo. Hindi niya ba napapansin na kung ikaw ay isang Pilipino, yung mga ginagawa niya lately, no? Lalo na after the Iglesia ni Cristo rally, ay hindi na pwedeng manggaling sa isang Pilipino. Ang ating pong Pangulo ngayon ay isang napag-uutusan na lamang at tumatanggap ng instruksyon mula sa isang banyagang bansa. Sino ba naman ang wala sa sarili? Ha? Nakita ko si Sandro. Ha? Sino ba naman ang wala sa kanyang sarili na mag-a-advise na constitutional duty mo, anak, yan. Kaya gampanan mo yan. Ang alam ko dyan, it is a decision whether what you're doing is right or wrong. Every decision, every vote by a congressman, more than anything else, besides being political, ay dapat pag-aralan ng mga moral implications. Pero ano ang kanyang ginawa? Itinulak niya ang kanyang anak para ang maging rason ay emosyonal, para ang maging rason ay paghihiganti. Definitely, taliwas yan sa katuruan natin sa Biblia. No? Yan ay taliwas sa Kristyanismo. Kung talagang ang tingin nila kay Sara Duterte ay kaaway, kung ang tingin nila kay Pastor Kibuloy ay kaaway, ano ang tinuturo ng ating pananampalataya dyan? Love your enemy. At huwag mong gamitin ang power mo para pagsamantalahan ng kahinaan, lalo na ng karamihang mahihirap. Ang nangyayari ngayon ay wala ng katinuan, no? At alam naman natin kung bakit. At ito ay script, no, na binabasa na lamang ng ating Pangulo. Itong
Ano ba issue niya kay Pastor Kibuloy in the first place? Hindi ko maintindihan kung ano ang issue ni Marcos Jr. kay Pastor Kibuloy. Ako'y naniniwala na hindi naman personal, kundi siya'y napag-uutusan lamang ng isang pwersa na hindi siya makatanggi. Alam niyo, sapol at sapol, talagang ang galit sa ating sa Pastor Kibuloy ay hindi naman Pilipino, kundi yung mga Amerikano na nalalaso ng pag-iisip ng iilang Filipino-Americans dyan, no? Na itong taong ito, itong spiritual leader na ito, ay dapat puksain, no? Ay dapat pabagsakin dahil siya ang pinakamatibay na isang haligi ng former President Duterte. So, yung mga naninira sa kanya, yung mga nagbi-build up ng kaso sa kanya, ang naging instrumento ng mga taong galit kay Duterte para ibaling ang kanilang paghiganti kay Pastor Kibuloy. At sa nakita naman natin, never in the history of our country has anybody in a provincial setting nagpadala ng 3,000 mga kabansa pulis para arestuhin lamang ang isang tao. Aba, ay miski na si Marwan, yung natatandaan nyo ba yung SAP 44? Walang libong tao na pinadala ron ng ating gobyerno para arestuhin yung pirata na yun, yung terorista na yun. Pero dito, pastor mang naturan, 3,000 pulis na ginutom pa ng gobyerno ang nagtatawid pa para painumin, para pakainin, pameriendahin yung mga pulis. Yung mga citizens pa ng Davao, isang tunay na kahihiyan. Kaya, Opo. alam niyo, ang spiritual import ng eleksyon na ito ay napaka-importante. And it is Pastor Kibuloy who is the embodiment of this Christian principle. Kaya kayong mga nakikinig, no? Kung kayo'y boboto ni isa sa kandidato ni Marcos, kung gusto nyo, isa, exception. 2, exception. Pero hanggang doon na lamang. Tigilan nyo na. Dahil ang issue sa eleksyon na ito ay whether the Senate will convict Sara Duterte or not. Si Sara Duterte ho ang issue sa eleksyon na ito. Pag kayo'y nag-elect ng majority, mga kabansa, at ito seryoso na consequence ng magiging boto nyo, ay iboboto ko si ganun dahil Tito Vic and Joey yan. Ay iboboto ko si ganun dahil yan si Lito Lapid ay matinik na artista, iboboto ko yan. Dahil itong boksingerong ito ay talaga namang kabaon ng bansa. Iboboto ko ito dahil dito na nagsusumbong ang tao sa mga magkakapatid na gustong magtayo ng sarili ng dinastiya sa Senado. Pagka ganyan na naging reasoning ninyo, kayo, taong bayan, ang nag-impeach kay Sara Duterte. Kailangan ho, habang hindi pa nadidesisyonan kung ano ang patakaran ng Senate Tribunal para sa trial ni Sara Duterte, na magkaroon tayo ng mayoriya, Opo. ng malaking mayoriya sa Senado.